Hello mga Kuspard, kamusta kayo? Sa ganyan mga Kuspard, pag-uusapan po natin ang mga bagay na dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki is ang pride mo. Yes, mga Kuspard, yan ang inyong mga pride. Yan yung mga Kuspard. Sa isang relasyon, dapat meron ka ding pride na tinatawag upang hindi ka maabuso at hindi mo maibaba masyado ang sarili mo. Yes, mga Kuspard, hindi man porket nagmahal ka o umibig ka o nakipagrelasyon ka ay ibababa mo ng pride mo alang-alang sa isang tao na kung minsan ay inaabuso ka na. Ibababa mo ang pride mo sa isang tao, sa isang lalaki na kung minsan ay sumusobra na sa'yo, diba? Isipin mo, ganyan na nga siya sa'yo, ibababa mo pa ang pride mo. Let's say magpapakamartir ka, magpapakarupok ka, titiisin mo na lang yung mga pananalita niya sa'yo, magpipikit mata ka na lang, magtatakip tenga ka na lang dahil mahal mo siya. Hinahayaan mo na lang na ganyan-ganyanin ka niya, na lagi kanyang pinagsasita ng masama, niloloko ka niya, nang bababae siya, sinasaktan ka pisikal, at iba pang mga hindi magagandang ginagawa sa inyo ng partner niyo. Dahilan kung bakit mas lalong bumababa ang tingin niya sa'yo. Akala nyo ba makakatulong yung pag ganyan-ganyan nyo, yung okay lang yan, magbabago din siya, ganyan lang yan, mainit lang ulo niya. Kung palagi ka namang ginaganyan, kaya Kuspard, kung ang partner mo ay hindi mo okay ang pakikitungo sa'yo, kung ang boyfriend mo, ang asawa mo ay lagi kang sinasaktan, palagi ka lang pinagsasalitaan ng masasakit na salita, palagi kang niloloko, palagi nagsisinungaling sa'yo, lahat ng masasamang bagay ginagawa sa'yo, lahat ng masakit na salita sinasabi sa'yo, at lahat ng mga bagay na makakapagdulot ng lungkot sa'yo ay ginagawa niya, ka-inspire, dapat magkaroon ka ng pride sa sarili mo. Paano ka ba magkakaroon ng pride sa sarili mo? Dapat ipaglaban mo ang sarili mo. Hindi mo dapat hinahayang ginaganyan ka. Kung sobra na, lumayo ka muna. Kung hindi mo na kaya, huminto ka muna. Humingi ka muna ng luwag, ng space. Kung sabihin natin na sobra ka nang nasasaktan, pag no-contact ka muna. Kung sabihin natin na paulit-ulit na siya, hayaan mo muna siya. Kung sabihin natin na palagi ka na lang niyang pinapalungkot, pinagsasaitaan ng hindi maganda, huwag mo muna siyang pansinin. Huwag mo muna siyang kontakin. Huwag mo muna siyang replyan. Huwag mo muna siyang i-message. Hayaan mo siyang makapag-isa, makapag-isip, upang magkaroon siya ng pagkakataon na makita ang halaga mo. Dahil kung palagi ka lang nandyan, sa kabila ng lahat ng ginagawa niyang hindi magaganda sa'yo, ay hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Dahil hindi ka nawawala sa kanya. Akala niya, hindi mo kayang mawala siya. Akala niya, sobrang mahal na mahal mo siya. Akala niya, okay lang sa'yo lahat, tinitiis mo lahat, pero totoo, tinatyaga mo lang siya. Ka-inspired, hindi sa lahat ng pagkakataon, magpapakamartir kayo. Inilalagay ang pagiging martir nasa tamang lugar at panahon yan. Wala tayo sa panahon ng unang panahon. At relasyon nyo yan. At buhay mo yan. Ayaw bang ipaglaban ang masayang relasyon mo? Ayaw bang ipaglaban na magbago ang partner mo? Sa pamamagitan ng magsasakripisyo ka lang ng konti ngayon? Sa pamamagitan ng magtitiis ka lang ng konting panahon? Para magbago siya? Para maging masaya kayo? Hindi yung hinahayaan mo na hanggang ngayon o mula noon hanggang ngayon ay talaga namang ka-inspire, hindi nagbabago ang partner mo dahil na rin sa pinaggagawa mo, dahil na rin na masyado ka nagpapakarupok sa kanya at hinahayaan mo lahat gawin sa'yo. Ka-inspired, magkaroon kayo ng pride sa sarili nyo. Talaga naman kapag meron kayo niyan, ay siguradong ang lalaki mas lalo kang mamahalin. Tataas ang tingin niya sa'yo. Hindi ka niya babaliwalain at irerespeto ka niya. Magkaroon kayo ng pride sa sarili nyo. Yan is yung mga bagay na dapat mong ihanda kapag papasok sa isang relasyon. Kung iibig ka, kung magmamahal ka sa isang lalaki, upang kabaliwang ka niya, kayong lahat ka-inspired. At ang pangalawang bagay guys, na pwede mong handa o dapat mong ihanda sa isang lalaki upang mas lalo siyang mabaliw sa iyo is ang mga pagkakabalahan mo. Yan ang pangalawa, ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, napakahalaga na kahit na nasa isang relasyon ka na, kahit na nagmamahal ka na o may minamahal ka na,
Dapat hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo. Dapat marami ka pa rin pinagkakabalahan sa buhay mo. Nagpapaka-busy ka pa din at nagsa-self-improve. Hindi yung porket nakipagrelasyon ka, umibig ka, nagmahal ka, lumandi ka, o ano pa mang tawag dyan, ay kakalimutan mo ng sarili mo, ang pangarap mo, ang buhay mo, ang sistema mo, ka-inspired. Diyan, nagsisimula ang pagbaba ng tingin sa'yo ng isang lalaki o ang pag-low value mo sa mata ng partner mo. Diba? Talaga namang ka-inspired. Kahit anong mangyari, magka-boyfriend ka, mag-asawa ka, magkaanak ka, kahit magkaapo ka pa, anong edad mo ngayon, ano bang itsura mo ngayon, ano bang sitwasyon mo ngayon, talaga namang palagi mong alagaan ang sarili mo. At maghanap ka ng mga bagay na makapagdagdag ng value mo. Huwag lagi siyang laman ng utak mo. Magpaka-busy ka din. Magpaka-busy ka halimbawa sa pag-improve ng sarili mo. Pag-ehersisyo, pagpapaganda, pag-aayos ng sarili, pag-aayos ng buhay mo, mga pangarap mo, abutin mo, magnegosyo ka, magtrabaho ka, mag-ipon ka ng pera, etc. Na talaga namang makakatulong ka hindi lang sa kanya, sa partner mo, kundi sa buong mundo at sa sarili mo. Hindi yung iba sa inyo o karamihan sa inyo. Nag-partner lang ay parang yung mundo niya nasa isang box na lang kung saan umiikot na lang doon sa buhay ng partner niya. Ka-inspired. Dapat hindi ganyan. Kaya mas lalo kayong nababalaw sa partner niya eh. Siya na lang palagi ang laman ng utak niyo. Siya na lang palagi ang hinihintay mo. Siya na lang palagi ang iniisip mo. Hindi masamang magmahal. Pero ang magmahal ng sobra-sobra, ang magmahal ng lubusan na tipong makakalimutan mo ng ibang bagay lalo ng sarili mo at lalong-lalo ng Panginoong Diyos ay talaga namang ka-inspire isang kasalanan at pagkakamali. Dapat matuto kayong bumalanse. Huwag kayong magmahal ng sobra. Dapat sapat lang sa mga single dyan na aksidenteng napanood ang video na ito. Talaga naman, kung makipagrelasyon kayo, kung magbo-boyfriend kayo, kung mag-aasawa kayong muli, ay talaga, o kung mag-aasawa kayo, ay huwag kayong magmahal ng sobra. Magtira kayo para sa inyong mga sarili. Mahalin nyo ang buhay nyo. Lagi nyong alalahanin ng Panginoon at abutin nyo pa rin ang mga pangarap nyo. Magkarelasyon man kayo, magkaasawa kayo, magka-boyfriend, umibig kayo, palagi pa rin kayong magpaka-busy upang ang lalaki ang siyang laging maghintay sa'yo, maghanap sa'yo, palagi siyang magkaroon ng pagkakataon o tsansa na mamamiss ka at maisip ang halaga mo. Dahil doon ang lalaki ang siyang laging mababaliw at maghahabol sa'yo, ka-inspire. At ang pangatlong bagay inspire dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki, ang mga kailangan mo sa pagpapaganda. Yan ang pangatlo ka-inspired. O kung makasipursin mga bagay na dapat mong ihanda, kahit pa sabihin natin single ka ngayon, imposible na walang makakapansin sa'yo. Kahit pa sabihin natin wala kang boyfriend, wala kang asawa, single ka, imposible walang humanga sa'yo. Kung palagi mong hinahanda ang sarili mo, hinahanda ang mga pampaganda mo, di ba? So yun sa mga bagay na dapat mong ihanda. Lalo na pag may partner ka na, may boyfriend ka na, at mas lalo na pag may asawa ka na. Dapat mong ihanda yan, yung mga pampaganda mo. Baka sabihin ng iba, ka-inspired, di naman nata practical yan. Hindi naman nata yun yung pinakakailangan eh. Ang hirap-hirap na ang buhay ngayon, ang tataas na nga mga bilihin. Tapos, puro problema, puro pagsubok. Buhay namin, ang mundong ito. Araw-araw na lang, ang dami namin iniisip. Tapos yan pa, isipin pa namin yan, gagawin pa namin yan. Ka-inspired. Hindi man ito ang isa sa pinakamahalaga hindi man ito ang pinakamahalaga. Isa ito sa pinakakailangan. O pumak-inspire dahil babae ka. At base na rin sa obserbasyon, sa kasaysayan, sa pag-aaral, at alam kong karanasan na rin ng karamihan sa inyo na marami talagang ipinagpapalit, marami nang niloloko, iniiwan, at nawawala yung pagmamahal. Hindi lang naman yan dahil sa ugali, kundi na rin dahil sa nagpapabaya sa sarili. Palagi niyong tatandaan ang salitang ito, attraction. Kapag bumaba ang attraction ng partner mo sa iyo, ay siguradong delikado na. Bakit? Sapagkat hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Bumaba ang attraction niya sa iyo, nag-iba ang itsura mo. Tapos, kada lalabas siya ng bahay, may makikita siyang bagong magandang babae. Hindi lang ikaw ang babae sa mundo. Marami dyan, mas magaganda pa sa'yo. O kasing ganda mo noon. Diba?
Kaya naman ka-inspired, kung naiintindihan nyo ako at nauunawaan nyo ako, sikapin nyo na palagi nyo pa rin mahalin, alagaan, pagandahin ang sarili nyo. Yan ang mga bagay na dapat mong ihanda, ang iyong mga pampaganda. Single ka man ngayon na may partner ka na, palagi kang magpaganda upang ang mga lalaki ay talaga namang maibigan ka. At kung may partner ka na, ay mas lalong ibigin ka. Kung may asawa ka na, ay mas lalong magmahalan kayo. Hindi ka niya ipagpalit sa iba, at may makita man siyang magaganda, ikaw pa rin ang pipiliin niya. Bakit? Sapagkat, una sa lahat, ikaw ang mahal niya. Pangalawa, nakikita niyang hindi ka nagpapabaya sa sarili mo. Ikaw pa rin ang panalo. Ka-inspired. Yung mga sikreto. Kaya naman, bukod sa mga dahilan yung yan, ay dapat palagi yung tandaan na kailangan niyo talagang gawin yan. Pagpaganda. Ayusin ang ugali, ayusin ang personality, ayusin ang pakikisama sa partner, huwag laging pairayan ng init ng ulo at ng emosyon, at palagi magpaganda. Yan ang mga bagay na dapat mong handa sa isang relasyon, isang lalaki, upang kabaliwang ka niya at hindi ka niya ipagpalit sa iba, ka-inspire. At ang pangapat na bagay na dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki, ang katawan mo para sa pagpapasexy. Yan ang pangapat ka-inspire. Yan ang mga-inspire, dapat mo talagang ihanda ang katawan mo. Sa lahat ng panahon, simula nung nagdalaga ka, kahit pa sabihin nagkaedad ka na, hindi lang para sa kanya, para lang masexihan siya sa'yo, pero isa sa pinakamahalaga syempre, kung ang topic natin ngayon pero isa sa gusto ko pang sabihin sa inyo kung bakit gusto kong alagaan mong kalusugan mo, ang katawan mo, magpa-sexy ka, dahil madadamay na din ka ng kalusugan mo. Pag nagpa-sexy ka, syempre gaganda ang pakiramdam mo. Pag nagpa-sexy ka, mag-workout ka, magpapapawis ka, syempre gaganda ang talaga namang kalusugan mo, hahaba ang buhay mo, talaga namang lilinaw ang isip mo. At syempre, magmumukha ka pang bata. Mas lalong may love sa'yo ang partner mo, at mas lalo siyang ma-el sa'yo, sapagkat magiging sexy ka, magiging malambing sa'yo yan, romantiko at mapagmahal, maalaga, malambing, at talaga namang makulit sa gabi. O kung maka-inspire, ganyan talaga yan. Kaya huwag yung tatamad-tamad, diba? Magpapawis kayo. Itagtag niyo yung katawan nyo, magpa-sexy kayo. Eh baka sabihin ba, ito na naman si ka-inspired, pag tinatamaan na naman ako. Eh wala, ka-inspired, ganito talaga yung katawan ko eh. Ganito talaga eh. Eh, life is a matter of choice, diba? Ang tao ang pumipili ng sarili niyang landas o kapalaran. Siyempre, kailangan mong lumapit sa Panginoong Diyos, pero ang desisyon ay sa iyo. Diba? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Binigyan tayo ng free will, ng malayang pagpapasya. Ikaw ang magpapasya kung anong gagawin mo sa buhay mo, sa sarili mo. Kung ano ka ngayon, dahil yan sa mga desisyon mo nung nakaraan. Nung mga nakaraang taon, o nakaraang buwan, o kahapon, nakaraang linggo. Kung ano ka ngayon, kung ano tayo ngayon, kaya naman ka-inspire. O kayong puro dahilan. Para di naman sa'yo yan. O sabihin natin hindi na para sa partner mo. Para na lang sa sarili mo, sa kalusugan mo. Para umaba ang buhay mo at makasama mo na patagal ang mga mahal mo sa buhay. Maalagaan mo pa ang mga anak mo. Makita mo pa ang mga apo mo. Matupad mo pa ang mga pangarap mo. At dagdag na lang siguro na mas lalong mababalo sa iyo ang partner mo. At mas lalo kayo magiging okay ka-inspire. At hindi ka niya ipagpapalit sa iba. Makukontento yan sa iyo ka-inspire. At ang panlimang bagay is dapat mong ihanda para kabaliwan ka ng isang lalaki. Ang kalandian mo minsan sa asawa mo. Yan ang panlimang ka-inspire. Sa asawa mo sa mga mag-aasawa lang to ka-inspire. Dapat kapag may asawa ka na, paminsan-minsan, kahit naman, di naman palagi, madalas, di ba? Lalo na, may mga ginagawa, busy kayo, pagod, pero paminsan-minsan talaga. Dapat hindi nawawala. Nilalandi mo dapat ang mister mo. Dapat malandi ka sa asawa mo, kahit paminsan-minsan lang. Magkalayuman kayo, kahit pa magkalapit, lagi magkasama, o minsan lang magkita dahil sa trabaho, kung ano mamang dahilan kung bakit ganyan ang sitwasyon nyo ngayon. Dapat, may malandi ka sa asawa mo. Sabihin ni Beck, inspired, parang hindi naman ata, parang hindi tama. Yan nga ang gusto ng mister mo sa'yo. Kaya yung ibang mister nagpapalandi sa iba Kaya yung ibang lalaki nagpapalandi sa iba kasi boring din yung minsan yung partner nila, real talk lang. Diba? Kaya naman ka-inspired. Imbis na magpaka-toyo-toyo ka dyan. Talaga namang magpaka-bebe masyado o sabi natin topakin ka masyado sa partner mo.
at puro ka na lang away, bunganga, kung ano man pinag-aaway ng partner mo, talaga naman, huwag naman ganyan ka-inspired. Mag-usap kayong mabuti, huwag kayong lagi nag-aaway. At imbis na magganyan kayo, pag-usapan nyo at maglambingan, magtulungan. At imbis na ganyan, dapat paminsan-minsan, nilalandi mo talaga ang asawa mo. Maniwala ka sa akin ka-inspired, hindi, walang halong biro to. Dahil pag ginawa mo yan, mababawasan ng porsyento na siya ay maakit sa iba. Kapag ginawa mo yan, mababawasan ng porsyento na siya ay matukso sa iba. At kapag ginawa mo yan, mababawasan ng porsyento na magkasira kayong dalawa. Dahil sa pinakagusto naming mga kalakihan. Sinasabi ko na sa inyo ang totoo. Dahil hindi nyo ang mister nyo. Hindi man palagi, kahit paminsan-minsan lang. Upang siya ay magkaroon ng talaga namang kasiglahan sa inyong relasyon. Kasiglahan sa iyo. Hindi man lamig ang pag-ibig niya sa iyo. Lalo lang uminit ang pagmamahal niya sa iyo. At malayo sa katotohanan kayo ay magkasira dahil lang sa bagay na yan. Baka sabihin ng iba, kayo Spar, napakaliit na bagay naman yan. Napakawalang kwentang dahilan yan para sirain ang relasyon namin. Para ipagpalit niya ako sa iba. Oo nga. Pero masisisi mo ba ang isang tao kung yan ang dahilan niya dahil sa consistent kang ganyan na hindi naglalandi sa kanya, sa asawa mo? Kaya asawa mo yan. Pag-uwi niya ng bahay, parang wala lang siya. Yung iba sa inyo, ganyan. Yung iba lang naman. Kung tatamaan ka, di umilag ka. Pag-uwi ng bahay, parang wala lang yung asawa eh. Minsan nga, may nababalitaan pa ako, yung mister pa magluluto, magsasaing. Yung hindi man lang sikasuhin yung higa, yung damit, o yung kakainin. Minsan yung asawa pa nagtitimpla ng kape. O kaya naman, minsan yung mister pa palagi na lang hinihintay na maglandi sa kanya. Yung asawa na lang palagi hinihintay na unang kumilos para may mangyari sa kanila. Puro na lang palagi lalaki hinihintay. Dapat minsan ang babae din ang nag-i-initiate. Dapat babae din minsan ang kumikilos para maglabing kayong dalawa. Para maglandian kayong dalawa. Huwag puro lalaki hinihintay nyo. Sapagkat sa mga sikreto upang ang lalaki ay mas lalong maging malambing sa iyo. At upang mas lalo ka ng kabaliwan ka-inspire. At ang pang-ano bagis para dapat mong handa para kabaliwan ka ng isang lalaki, ang maayos mong pakikisama. Ismax pa dyan ang pang-anim at pinakahuli. Alam nyo mga inspired, napakahalaga niyan. Dapat mong handa. Dapat maayos kang makisama sa partner mo, sa boyfriend mo, o sa asawa mo, upang kayo ay tumagal at mas lalo ka, hindi mawala ang pagmamahal niya sa iyo, mas lalo kanyang mahalin, kabaliwan ka pa niya. Dahil kahit gano'n pa kaganda, kahit ano pa talaga naman ang natapos mo sa buhay o narating mo sa buhay, tapos mo pag-aaral o kung ano pa mang sitwasyon mo, sobrang sexy mo, kung hindi ka naman maayos makisama sa partner mo, ay talaga naman ka-inspired. Unti-unti mababawasan ang pag-ibig niya sa iyo. At sa katagalan, baka magkasiraan kayo at maghiwalay kayo. Gusto mo ba na maghiwalay kayo? Siyempre hindi. Ang sagot mo hindi. So ayusin mo pakikisama sa partner mo. Baka sabihin ng iba, ka-inspired, yung partner ko ang hindi maayos makisama sa akin eh. Yung boyfriend ko, yung asawa ko ang hindi maayos makisama. Okay naman ako. Sinasabayan mo naman. Puro kayo reklamo, pero siya naman ang pinili mo. Tapos, di ba? Puro kayo reklamo, pero ang martir-martir mo naman. Puro kayo reklamo, puro ang rupok-rupok mo naman. Pero siya pa rin naman ang binabalik-balikan mo. Talaga namang ka-inspired, puro kayo ganyan. Huwag nyo na lang sabayan. Palaging tatandaan, ka-inspired, kung isang tao ay galit na galit o talaga namang mainit ang ulo, huwag nyo sabayan sapagkat yan ay emosyonal. Hayaan nyo munang bumaba ang emosyon niya bago nyo siya kausapin. Huwag kayong parang galit na nga yung isa, sabayan mo pa. Diba? At kung ganyan ang pakikisama niya, ganyan ang ugali niya, gagayahin mo ba? Huwag mong gayahin. Diba? Parang kadiliman, kaliwanagan, di ba? Di pwedeng ano yan. Kaya sa mga dapat mong handa sa isang relasyon, sa isang pag-ibig, sa lalaki, upang siya ay kabaliwan ka. Di ba, laki sa akin, pag maayos ka makisama, sigurado ako, ibigin ka niyan. Walang tangang lalaki na hindi babalik-balikan o hindi pipili ng isang babaeng maayos makisama. Yan nga ang gusto namin eh. Yan nga hinahanap-hanap namin eh. Yung babaeng maayos makisama, maunawain, mabait, diba? At talaga namang masarap ibigin, lambingin, at talaga namang kainin na rin ang ganyang klaseng babae, ka-inspired.
Mas lang po na maraming salamat mga ka-sports pagtapos po ng vlog na ito. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, at subscribe na po mga ka-sports at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago po akong i-upload na video. At sa mga gustong magpa-advise, magpa-coaching, pakimess lang po ako sa aking Facebook at ako mismo magre-reply sa inyo. Kakausap at magbibigay sa inyo ng advice. Siyempre hindi man po libre dahil magbibigay ako ng oras at focus sa inyo mga ka-inspired. Maraming salamat po mga ka-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!